Welcome back sa High F888 mga dude. Para po sa mga Scorpio, ano pong sorpresa ang matatanggap po ninyo mula po sa Divine Universe bukas. Yan po mga dude. Timeless reading po ito kung kailan nyo po ito mapanood. Kinabukasan po, ano pong sorpresa o ano pong mga blessings o milagro o great news, mga mabubuti, mga positive at mabubuting mensahe po mula sa Divine Highest White Light Divine Universe, sa mga angelic beings o mga mensahe po mula sa inyong mga ancestors, spirit guides. Yan po mga dude, para po sa mga Scorpio. Kinabukasan, ano po yung magandang abangan? Okay, kinabukasan po, bukas. Right? Ano pong mga divine messages, ano pong mga blessings o miracles o mga sorpresa po mula sa Divine Universe ang matatanggap ng mga Scorpio bukas. Meron kayo ditong 6 of Pentacles, lalo na po sa mga nagmamanifest ng pera or abundance. 6 of Pentacles, 9 of Wands, Holy Angels, Holy Spirits, ano pong mga blessings, anong sorpresa matatanggap ng mga Scorpio bukas. Wow, Empress. Success. Meron kayo ditong Empress, 6 of Pentacles, 9 of Wands. Okay, hindi tayo ng mensahe ito. Hingi tayo ng divine messages, divine beings, holy angels, holy spirits, ano pong mensahe para sa mga Scorpio. Okay, focus on your home life. The chance will not come again soon. The chance will not come again soon. Itong chance, itong malaking opportunity na to bukas. So, kailangan matanggap nyo to bukas dahil mahirap nang bumalik ito or magkaroon ulit ng ganitong pagkakataon, napakalaking pagkakataon. The chance will not come again soon. Ano pong sorpresa o mensahe para po sa mga Scorpio bukas na kaabang-abang na napakasaya, napaka-exciting na abangan bukas. Consider it an opportunity. Mga dude, consider it an opportunity. Ito nga yun. Bukas, may malaking opportunity. Maaring offer ito kasi may nagbibigay sa iyo. Ayan po. O literal na ito po ay monetary reward, monetary gift mula po sa Divine Universe. Bibigyan ka ng Divine Universe or ng ancestor mo na feminine, babae, o mother figure. Meron kang matatanggap na inheritance mula sa spirit realm o angelic realm. O ito po yung crown na ililipat na sa'yo. Malaking opportunity ito. Crown mula sa spirit realm na kayo po ay tataas ang inyo pong rango sa spirit realm. At kasabay po ng pagtaas ng posisyon po ninyo or pag-level up po ng inyo pong yung pag-level up po ninyo sa spirit realm or angelic realm ay kasabay din po ang pagtaas ninyo or kasabay din po ang pagtaas ng posisyon or pagtaas ng estado po ninyo sa buhay. Ngayon po, simula po, pagtaas po ng estado po ninyo sa buhay, kinabukasan. Okay, bukas po yan magsisimula. Consider it an opportunity. Okay. So, may matatanggap po kayong pera or malaking opportunity para kayo po ay magkaroon ng malaking pagkakitaan. So, malaking pera po yung matatanggap po ninyo. At, ayan ito pong 9 of Wands ay pinapakita din po na great success itong malaking opportunity na to. Basta meron po kayong makitang Empress, ano man po yung gender po ninyo, lalaki, babae, LGBTQIA+. Pag Empress po mga dude, yan po ay simbolo po ng success, ng stability sa inyo pong career, sa inyo pong trabaho, negosyo o creative projects
kung ano man pong pinagkakitaan po ninyo, nandito yung success, mga dude. Napakagandang sign mula sa Divine Universe ko. Confirmation po yan. At 6 of Pentacles naman po ay siguradong may matatanggap ka na pera o kaya po ay financial breakthrough yan, mga dude, na malaking opportunity, malaking pagkakataon nito para sa'yo na magkaroon ng magandang pagkakakitaan ng malaking pera. Makakatulong din ang pakikipag-usap, okay, communicate clearly, pakikipag-usap sa mga divine beings, sa mga ancestors mo na tulungan ka, gabayan ka. Pakikipag-usap sa divine universe at sa mga spirit team mo, sa mga ancestors mo, sa mga angelic beings para gabayan ka, tulungan ka sa iyong buhay, sa iyong trabaho. Communicate clearly din po bukas. Ay advice po sa inyo bukas dahil kung ano man po yung communicate clearly, kailangan masabi mo talaga ng malinaw sa kausap mo kung ano man ang intention mo, ano man ang proposal mo, dahil itong communicate clearly card ay simbolo ito na lahat ng makakausap o makakatransaction mo bukas ay malinaw mo masasabi kung ano talaga yung gusto mo. At sign ito na pabor sa'yo, lahat ng makakausap mo ay papabor sa'yo, hindi tatanggi. Okay, hindi tatanggi sa sinasabi mo o sa proposal mo o sa request mo. Basta maganda to mga communicate clearly. Basta magsabi ka kung ano talaga yung gusto mo, kung ano talaga yung gusto ng puso mo, heart's desires. Big happy changes. Yan po, simula bukas. Yan, maganda yan. Napakagandang sorpresa niya na malaking pagbabago simula bukas. Ang buhay mo, malaking pagbabago. Kaya, kahit marami kang problema ngayon, hindi maayos yung takbo ng negosyo o ng finances po ninyo, nahirapan kayo sa pera, o yung sitwasyon ninyo, maraming problema sa pamilya, may mga pasaway na, may mga hindi makasundo sa mga family members, may problema, may mga nag-aaway-away or nagkakasamaan ng loob sa tahanan dahil sa pera, at kung ano-ano pang mga issue, yan po ay remain positive ka dahil bukas may magandang sorpresa sa iyo ang Divine Universe, okay? May tulong, may ibibigay sa iyong regalo. Yan po. Money, power, respect. Angel number 333, 6 at 9. Yan po. 369. Meron dito specific sa ilo na kung nakikita niyo po ito o naririnig po ninyo, 369, yan po ay sign na yung minamanifest po ninyo or confirmation nito na yung minamanifest po ninyo na magbago na yung buhay po ninyo, maging maayos na. Ito po yun, confirmation na yes, big happy changes yan. Mga dude. At katulad nga rin po ng mensahe sa inyo ng divination book na consider it an opportunity. Kung ano man bukas ang mangyari ay i-consider mo ito na ituring mo na malaking opportunity ito, at kagaya nga ng na nire-remind sa inyo ng mensahe po mula sa divination book ay yung minsan lang dumating ang opportunity. At kung may malaking opportunity or kahit maliit na opportunity bukas na makasalubong mo or matanggap mo, ay huwag mong palagpasin dahil minsan lang dumating yung ganong opportunity na maaaring sa palagay mo ay simple lang ito, maliit lang na opportunity, ay maaaring ito ay blessing in disguise, or i-consider mo na itong opportunity na to, isipin mo daw na hindi palaging darating sa buhay mo. Okay, na itong opportunity na to ay minsan lang talaga dumating ito. At nasakto pa na bukas ito darating sa buhay mo. Kaya kung ano man po itong opportunity ay sana hindi nyo mapalagpas. Yan po bukas dahil minsan lang talaga yan sa buhay mo darating. At bihiran dumating at mahirap nang dumating ulit. Yan po yung sinasabi dito ng mga angelic beings o ng mga spirit team po ninyo. Alright? So, mga dude,
nawa ay matanggap nyo bukas. Ayan, at magkaroon po kayo ng lakas ng loob na sabihin kung ano yung gusto po ninyo sabihin. Lalo na dito pa sa communicate clearly ay maging authentic ka, maging totoo ka lang sa sarili mo, sabihin mo kung anong gusto mo sabihin, tanggalin mo ang takot o ang duda dahil puro success po ito at abundance itong mga mensahe po sa inyo. Sana mag-resonate po ito sa lahat. Sana po ay mag-resonate ito sa marami sa inyo dahil maganda po yung mga mensahe sa inyo. Ito pong mga cards ay mga success. At hindi lang basta success, great success po ito. Great. At hindi lang basta ito po ay bihirang dumating yung ganitong pagkakataon. Yun nga po yung sinabi kanina ng divination book na minsan lang ito talaga dumating. At sana ay mapansin nyo bukas kung ano man itong opportunity. Dahil kung hindi ka open na makatanggap ng mga signs o synchronicities mula sa Divine Universe, hindi mo to mapapansin. Kaya mga dude, ito pong mensahe na ito sa mga Scorpio ay selected Scorpio lang po mga dude. Hindi lahat makakasalubong ang ganitong napakagandang opportunity. Kaya nga, ang mensahe sa inyo na divination po ay minsan lang itong dumating. At mahihirapan na ulit na dumating yung ganito pong opportunity sa inyo. Matatagalan or maaaring hindi na. Okay? So, minsan lang talaga itong opportunity. Dito po sa cycles at moon, maganda to kasi nandito yung energy ni Goddess Hecate na pumoprotekta at tumutulong po sa inyo. Maaaring siya itong tinutukoy din dito na Goddess Empress na tumutulong sa prosperity po ninyo, sa abundance. Okay. At yung malalim po ninyo na connection sa moon, yan po. Si Goddess Hecate po ay tumutulong din po sa inyo lalo na kung meron pong mga gumagawa sa inyo ng mga evil spell, black magic, yung mga masamang palipad hangin, may mga evil eyes sa paligid. Yan po pinoprotektahan. Meron kang malakas na protection mula kay Goddess Hecate. Yan po mga dude. Pinoprotektahan ka niya laban sa mga may masamang intensyon sa iyo, lalo na kung ang intensyon nito ay agawin ng destiny mo, parang destiny swap, ganun po. Meron mang sumubok ay hindi talaga nagtatagumpay. Ayun po mga dude. Dahil ayun meron kang protection. Invisible, hindi nakikita ng mga dito po sa physical reality, pero kung makikita mo ito, masisilip mo mula sa spirit realm ay makikita mo na talagang may mga protection, may mga harang ka. Kaya hindi talaga tatalab sa'yo kung ano mga black magic, hex, curse o mga evil spell na yan, mga dude. So, pinoprotektahan ka. Isa sa mga pumoprotekta sa'yo na goddess or deity ay si Goddess Hecate. Maaring naririnig mo na to or maaring lumabas sa FYP po ninyo or marinig po ninyo Hecate. Ayan po, isa pang sign na may connection kay Goddess Hecate. Ito pong cauldron. Mga dude. Confirmation yan na talagang pumoprotekta sa iyo si Goddess Hecate at tinutulungan kanyang maging successful sa iyong tinutulungan kanyang magtagumpay sa iyong trabaho, career, lalo na sa ilan kung masama ang loob po ninyo dahil malaking perang nawala sa inyo, na sayang or na scam. Yan po, tinutulungan kayo ni Goddess Hecate na magkaroon ng hustisya. Okay? So, lahat ng nawala sa inyo ay babalik po sa inyo yan ng purified, malinis at multiplied. Pwede nyo rin po i-comment dyan para po ma-amplify yung ganun pong energy, no? Yung high frequency, high vibrational energy na matatanggap po ninyo. Magkakaroon ulit kayo. Hindi kayo mauubusan, mga dude. Kahit pa malaking perang nawala sa inyo, may babalik sa inyo na malinis na pera, angelic money or angelic wealth, sa tulong din po ni Goddess Hecate. Bibigyan ka niya ng hustisya. Maaaring mabalitaan mo rin kung ano yung mangyayari
sa mga umagrabyado sa iyo sa pera or kung sino man po itong nang scam po sa inyo. Yan po mga dude. Bibilang lang po ng 3, 6, 9, pwedeng 3, 6 or 9 days, 3, 6 or 9 weeks. Pero mababalitaan mo rin, mga dude, na kumilos talaga si Goddess Hecate para bigyan ka ng hustisya. At yung nawala na pera sa iyo or nasayang na pera mo ay babalik sa iyo multiplied. Yan po mga dude. At yan po ay tuloy-tuloy. Okay, so hindi ka na mamawalan. So isa pang confirmation na pinoprotektahan ka ng mga ancestors mo ay meron kayo ditong cloak. Diba? Kakasabi lang kanina, synchronize yung mga mensahe po ninyo. Talagang may malakas kang meron kang malakas na ancestor o guardian spirit na pumoprotekta talaga sa'yo. Okay, meron kang spiritual protection, matindi, napaka-powerful na spiritual protection, divine protection. Ito pong cloak ay simbolo ng talagang nakahidden ka, parang nakatago ka sa mga may masamang intention sa iyo or sa mga hidden enemies. Ayan po, sa mga hidden enemies or haters po ninyo. Sa mga taong may masamang intention sa iyo, tinatago ka ng mga ancestors mo. Ito, para kang may talukbong. Ayan po, may talukbong na ito nga po yung cloak na may cover ka. Ayan po, protection. Isa rin pong sign yan ng protection po ni Goddess Hecate at ng iba pa po ninyong mga ancestors, mga ninuno po ninyo. Pwedeng, kasi feminine po ito, maaring mother figure or sa side po ng nanay po ninyo or mother, great-great-grandmother, parang ganun po, na talagang tinatalukbungan ka. Yan po, o cloak, na, para hindi ka basta-basta tamaan ng kung ano mga masamang intensyon o mga hex, curse, mga ganyan po, banishment spell or black magic, mga witchcraft. Hindi ka talaga tatablan yan, hindi ka tatamaan dahil unang-una pangalan dito, synchronization dito sa mensahe ng 9 of Wands na talagang meron kang matinding protection, divine protection, spiritual protection. Yan mga dude. So, marami talaga pumaprotekta sa iyo. So, yun po, sana po ay may nakuha po kayo dito, may napala po kayong mabuti, may nakuha kayong maganda mga dude, at sana mag-resonate kayo dito sa kayo po ay makakatanggap, giving and receiving, dahil kayo po ay talagang hindi kayo nag-hesitate na magbigay or tumulong. Hindi po kayo nag-hesitate. Hindi kayo nagdadalawang isip na tumulong or magbigay hanggat kaya po ninyo, hanggat meron kayo. Kaya ganun din po ang balik po sa inyo. At yan po ay multiplied. Yan po mga dude, dahil patas ang divine universe, lahat ng mga binigay mo ay babalik sa iyo multiplied mga dude. So yung mga talagang kayo po ay ang marami po sa inyo ay makakatanggap. Yan po. Pag pentacles po ay literal na pera po yan or pagkakitaan or meron pong magbibigay sa inyo ng regalo o monetary gift. Yan po. Makatanggap po kayo ng pera bukas or yung hinihintay po ninyo na loan, yan po, na approval, yes po, makatanggap ang ilan po sa inyo. Nandyan po, ay ito pong 6 of Pentacles ay sign of confirmation mula sa spirit realm na talagang makatanggap ka ng pera or kung loan man ito ay may approval, talagang matatanggap mo ito, mga dude. At yung mga nawala din po na pera sa inyo or mga nagastos po ninyo or kasalukuyang ginagastos po ninyo ay babalik din po. Kasi give, yan po, giving and receiving. So yung mga binayad po ninyo, yung mga ginastos po ninyo, pinambili po ninyo ay babalik din po sa inyo agad-agad. Bukas po yan, babalik po sa inyo. At tuloy-tuloy na po yan, multiplied at continuously. Okay? Pwede rin po ninyo i-post dyan sa comment section para ma-amplify or ma-boost yung money frequency na mag-connect po kayo or mag-align po kayo sa vibrational energy ng money. Yan po mga dude. So, maraming salamat po. Sana may nakuha po kayo ditong maganda at makatulong po sa inyo. Magkaroon kayo ng clarity or idea mula po dito mga dude. Maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta. Hanggang sa susunod po. Ingat po.